Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kapatid, ano pang dasal ang hindi pa sinasagot ng Diyos para sa iyo? May pananampalataya ka naman. Nagpapakumbaba ka. Tapat ka naman. Pero baka may kulang pa sa iyo. Baka hindi ka pa handa. Paano natin masasabi na tayo handa na makatanggap ng pagpapala at grasya sa Diyos? Makikita mo yan sa mabuti at banal mong pag-uugali. Aminin natin, hindi tayo perpekto. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Kaya naman sa banal na misang ito, hilingin natin muli ang kanyang awa at pagpapatawad para minsan pa tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang laklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon? At ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin. Subalit, napakalaki para sa amin, sapagkat tininak ninyo ang magandang kalagayan ng sambayanan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman, at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang iyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na madungalangin ng ganito, pagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon naming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy, pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay lahan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunetin poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niya'y ganito, Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. di ako uuwi, nanananto ako na hindi hihimlay, hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang inyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa mga anak mo ang gagawing hari upang mamahala. Matapos na ikay, pumanaw na sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung bakit tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko'y gagalang. Ang mga anak mo'y pawang, maghaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng puon na maging tahanan ng lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira, panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Alleluia, 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 alleluia. Tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang nagtatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. Ang dinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Mga kapatid, ito po ang gusto kong tandaan ninyo. Hindi lahat ng iyong pinagdarasal ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Kadalasan, ang binibigay ng Diyos sa iyo ay yung kaya mong ingatan, pagyamanin, at palaguhin. Amen? Yan po ang ibig sabihin dun sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. The one who has, more will be given. The one who has not, even what he has, will be taken away. Ano yung binabanggit niyang has? Ano yung meron na tinutukoy ng ating Panginoon? Ang meron dito
ay yung ugali ng pag-aalaga, pagpapahalaga, at pagyayaman sa pinibigay ng grasya ng Diyos. Kaya nga po, balikan nyo itong ating nabasang ebanghelyo. Sa umpisa pa lang, nagbigay ng larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi niya? Hindi daw nilalagay ang ilaw sa ilalim ng buslo o sa ilalim ng kama. Ibig sabihin, hindi sinasayang ang binibigay niyang biyaya. Kapag binabaliwala mo ang bigay ng Diyos, hindi ka na niya bibigyan muli. Amen? Understand? God will not give you more if you do not appreciate and cultivate. Kwento po ng isang kaibigang kumpare na na-assign po sa Roma, sa Italia. Wag na wag nyo daw pong sasabihin na masarap ang pagkain kapag kayo ay kumakain sa restaurant. Bakit? Kasi kapag daw narinig nung chef, nung tagaluto, na nasarapan kayo doon sa kinain niya, alam niyo pong gagawin niya? Lalabas daw po siya sa kusina, makikipag-inuman siya sa inyo. Ibibili kayo ng wine, ililibre yung inyong pagkain. Ayan. Dahil in-appreciate mo yung luto niya, dadagdagan pa niya yung pagkain na in-order niyo. Tingnan niyo po, mga kapatid. You will have more if you are more grateful. Amen? Tanong, bibigyan mo ba ng pagkain yung bata? Kung nakikita mo, nilalaro-laro lang niya yung kanyang pinggan. Di po ba hindi na? So understand, when God does not answer your prayer, God is just preparing your heart and your character. So before asking God for something, ask first yourself. Can I manage the blessings that God will give me? Bago ka humingi sa Diyos, maging tapat ka sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, handa ba ako? Kaya ko ba natanggapin? Kaya ko ba naalagaan yung pagpapala at blessing na tatanggapin ko sa Diyos? Anybody can receive God's grace, but not everybody can keep God's grace. Mahalaga pong maunawaan nyo. Tayong lahat pwede tayo makatanggap ng biyaya galing sa Diyos. Pero hindi tayong lahat kayang hawakan, kayang manatili ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Because some of us are irresponsible. Amen? Remember and understand, God's blessings come with responsibility. Tignan mo muna yung kasalukuyan mong buhay bago ka humingi sa Diyos. Baka naman, dasal ka na ng dasal. Gusto mo, magkaroon ka ng bagong bahay. Pero tinitignan din ni Lord yung kalagayan ng kwarto mo. Parang binabagyo araw-araw. Di po ba? Pagkarumi-rumi. Kung nga kwarto pa lang, hindi mo na maayos. Bahay pa kaya? Hindi po ba? Paano ka bibigyan ng magandang damit ng Diyos? Yung suot mo pa lang, tinatapon mo kahit saan. Nagdadasal kang yumaman. Pero nakikita ni Lord, hindi mo pa kayang humawak ng mabuti ng pera. Ang dami mong bisyo, puro kaluho. Wala kang pagpapahalaga. Di po ba? Nagdadasal ka, gumaling ka sa iyong sakit. Pero araw-araw naman sinisira mo yung iyong katawan. Palagi ka puyat. Sobra ka sa kain, wala ka naman talagang disiplina, puro ka na-i-stress. Nagdadasal ka, pumasa ka sa board exam. Pero si Lord, nakikita niya yung notebook mo, blanco, walang laman, kumukopya ka lang sa iba, puro ka late, kakaunti ang iyong effort. Kapatid, patunayan mo muna sa Diyos, deserve mong bigyan ka ng mas marami. Kung yung ngayon pa lang hindi mo maparami, paano papaparamihin ng Diyos yan? Hindi ka binibigyan ng Diyos kung may dahilan ka, kung hindi mo kayang dalhin ang kanyang grasya. Hindi ka bibigyan ng Diyos kung hindi mo kayang dalhin ang grasyang bigay niya. Hindi dahil kuripot ang Diyos, kung hindi dahil mahal Kanya. Kung makakasira naman sa iyo yung ibibigay niya, di ba? Hindi ka muna niya pagbibigyan. Amen? Isang prinsipyo po ng Diyos ito.
Kung paano ka sa maliit, ganun ka din sa malaki. Uulitin ko po yun. Kung paano ka sa maliit, ganun ka din sa malaki. Kung hindi mo na ma-manage yung maliit na biyaya, paano ka pa kapag binigyan ka niya ng malaking biyaya? Yan ang pinapahiwatig. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Dito sa turo niya, ang meron, dadagdagan. Ang wala, kukunin pa. Masakit pakinggan, pero totoo. Kapag ang biyaya pinapabayaan, lumiliit. Pero kapag ang biyaya pinapalaki, diyan dumadami. Amen? Kaya nga, ang tanong ni Jesus, hindi yung kung ano ang hinihingi mo. Ang tanong ng Panginoon para sa ating lahat, ano ang gagawin mo kapag meron ka na? 3 magandang payo para sa inyo ngayon. Una, ayusin mo muna yung hawak mo ngayon. Bago ka humingi ng next level, ayusin mo muna yung current level mo. Amen? Pangalawa, ilagay mo sa tamang patungan ang ilaw mo. Anong ibig sabihin? Kung may talent ka, gamitin mo. Kung may trabaho ka, galingan mo. Kung may pagkakataon ka, sulitin mo. Huwag mong itatago at sasayangin ang bigay ng Diyos sa iyo. Pangatlo at kahuli-hulihan, sukatin mo ang sarili mo. Hindi po lahat ng delay ng Diyos ay rejection. Minsan ang ating paghihintay ay training. Minsan ito po ay protection. At madalas ito po ay preparation. Mga kapatid, baka kaya hindi ka pa binibigyan ng Diyos ngayon sa iyong pinagdarasal. Kasi alam niya, kapag dumating iyon, hindi mo kayang alagaan. Kaya, imbes na sabihin mo sa Kanya, Lord, bigyan mo ako. Ang mas magandang sabihin mo, Lord, ihanda mo ako. Lord, turuan mo ako. Lord, hubugin mo ako. At kapag nakita ni Lord na faithful ka sa maliit, hindi ka na magmamakaawa para sa mga malalaking biyaya. Siya mismo ang magbubukas ng pinto ng langit para makatanggap ka ng grasya. Hindi nakakaunti o hindi sobra-sobra. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalangin tayo sa Kanya, ang Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga nagkikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang ang liwanag mo ang tumatanglaw sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang naging kapwa naming maasahan upang may manguna umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ang nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala
sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwala ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mo sa aming pakikinabang, sa iyong kagandang loob na bumubuhay, lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapala sa aming binibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Tandaan niyo po, mga kapatid, hindi sinasagot ng Diyos ang ating dasal, hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos. Kapag hindi niya binibigay ang iyong hinihiling, tignan mo din yon bilang kanyang pagpapala. Unanswered prayers are also God's blessing. Sino mga pinagkakalooban ng Diyos? Yung mga handa. God does not give what you pray for. God will give you what you can manage. Kaya nga, ang magandang dasal para ngayon, Panginoon, ihanda mo ako. Panginoon, turuan mo ako. Panginoon, hubugin mo ako. Kung sino ka noong maliit, ganun ka din sa malaki. Having more will not improve your life, but improve yourself and you will have more. Anong unang dapat ayusin mo sa iyong sarili? Yung pag-uugali mo, yung habits mo, your patterns in life will reveal your true self. Di mo naman maitatago yung nakasanayan mo. Di po ba? Kahit na pagalingin ka ng Panginoon, pero balik ka pa rin doon sa pagkain mo, puro chicharon. Ganun pa rin. Di po ba? Kahit natambakan ka ng pera ng Panginoon, kung lustay ka naman, palagi kang nag-order sa Shopee, sa Lazada, palagi kang nakikipag-inuman, nililibre mo lang lahat ng mga tao. So ask yourself that question, do I manage the graces of God properly in my life? Tingnan mo muna yung pag-ugali. Yan ba ay marunong magpahalaga? Marunong ka bang magpayaman sa binibigay ng Diyos sa iyo? Pag handa ka na, diyan darating ang mas maraming grasya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.